Isa sa mga customer ko sa Bulacan ang sinerbisan ko. Ang problema na agad ako ng aso niya. After nun, pina-inject niya naman ako. Tatlong session pala yan, kaya dito lang ako sa malapit sa amin na Animal Bite Center nagpunta. On the way na ako ng isa na namang customer ang tumawag sa akin na umusok daw yung makina niya at tumirik yung sasakyan niya dito sa lugar ng Pasig. Siyempre naman ang pumasok sa isip ko agad is to the rescue sa kanya. Unang-una dahil baka mamaya ma-repair yung sasakyan niya. At ito nga nang makita ko, fresh pa, umuusok pa kung makikita nyo. Ayan si Kuya Ray! Kuya! Labi ko sa'yo, nag-overheat eh. May umapoy ba? May umapoy? Wala! Siyempre naman agad-agad naghanap kagad ako ng matatabi ng sasakyan niya na hindi ako makakaperwisyo. At nang nilagyan ko ng tubig itong radiator niya, nakita ko sa ilalim ng intercooler niya may tumutulo. Kaya tinanggal ko itong intercooler at nakita ko nga yung bypass hose connector pumutok na. Ang problema, nagpunta ako ng auto supply kaya lang wala silang available na parts. At hindi naman ako pwede magtagal dahil ang mangyayari baka mamaya pagdating ko na-repair na yung sasakyan. Kaya ang nangyari, isang mabilisang desisyon, remedyo muna. Na ang gagamitin kong bypass hose connector dito ay itong aluminum pipe na pinakating ko. Actually, pumutol ako ng kaunti dito sa hose niya para sigurado ko pag nilagay ko itong aluminum pipe is eksakto siya. At para siguradong hindi siya bibitaw, nilagyan ko pa yan ng gasket maker. At yung clamp niya na dati, ibinalik ko. Tapos bumili pa ako ngayon ng adjustable clamp. Ayan yung nakita nyo. Tsaka ako ngayon hihigpitan. Para sigurado ko kung magkaroon man ng pressure, hindi bibitaw itong aluminum pipe na ilalagay ko dito sa bypass hose niya. Pansamantagal yan muna ilalagay ko mga boss para makauwi lang itong sasakyan dahil hindi ko pa alam kung ano nangyari sa makina dahil sobra yung usok na nangyari sa makina niya. Ibig sabihin, sumobra yung pagkaka-overheat kaya umusok. Akala ko nga dito umapoy. Balik tayo sa paghigpit ng mga clamp niya. Pag mahigpit na yan mga boss, ikalawik nyo na para hindi siya kakalog-kalog. Ayan yung tinuro ko. Ikalawik nyo na ganyan. Napilitan na akong gawin dito yung sasakyan mga boss dahil nga sa yung pag nagsaling ka ng tubig dito sa radiator, dire-diretso lang yung tapon niya. At isa pa, ayaw niyang umandar. Kaya kailangan talaga may connect ko yung bypass hose niya. Makakatulong yun para tuluyan na lumabig itong makina. At dahil okay na, nilagyan ko na siya ng kulat. Tapos nag-check ako dito sa ginawa ko, yung mga hose niya. Chinek ko maigi, baka mamaya meron pang ibang tagas. Pero awa naman ng Diyos, okay na siya. Kaya ibinalik ko na itong intercooler niya. Sa pagbalik niyan mga boss, meron yan dalawang inlet hose na isasalpak ka dyan. Medyo may kahirapan lang dyan magsentro kasi halos eksakto lang yung bilog niyan. Pero ang gagawin mo lang dyan, isiksik mo lang siya maigi. Pag naisiksik mo na, yung clamp niyan, higpitan mo na. Ayan, yung hinihigpitan ko mga boss. Ganun lang. At gagamit ka lang naman dyan ng flat screw. Sa paghigpit niyan, siguraduhin mo wala sang singaw mga boss ha. Hindi pwedeng may singaw yan. At lilipat naman tayo dito sa kabila. Yan, yung clamp naman dyan, pag naipasok mo na yan, hihigpitan mo lang. Ganun lang siya kasimple. Di ba? Mas madali ko siyang nahigpitan. Tapos meron niya number 12 na bolt, ikakabit mo yan dito sa bracket niya para itong intercooler mo hindi gagalaw-galaw. Kabilaan niya no, nakita mo ayan boss oh, di ba? Nilagyan ko na number 12 na bolt. Ayan, ganun lang. Ayusin mo lang yung paghigpit para hindi siya gagalaw-galaw. At pag okay na, pwede natin siyang i-start ngayon. At syempre, ang una kong ginawa dyan is mag-leak test muna para sigurado ko na pag tumakbo to, hindi na siya tumirik. At inoobserbahan ko rin kung ano ang nangyari dun sa pagkaka-overheat niya. At ang isa pang napansin ko rito, wala naman siya nagbago. Maliban na lang sa dalawang hose na siyempre dahil sa nag-overheat, medyo namagana yung hose niyan. Yung pinagkabitan ko ng aluminum pipe na ginamit kong connector para dito sa bypass hose. Kaya lang wala talaga akong mabili. Kaya to be continued yung pagpalit ko ng bypass hose nito kung may mabibili. At dahil nga sa nag-overheat ito, hindi ko to agad pwedeng paalisin. Hintayin ko muna mag-open yung thermostat niya para masalinan ko pa ito ng coolant kung sakaling magkulang pa. Pwede rin tubig mga boss kung wala kayong coolant. Kasi iniisip ko baka mamaya sabihin nyo na, ay hindi pwede tubig dyan kasi coolant yung napanood ko eh. Hindi po, okay lang po yung tubig mga boss. Nagkataon lang na bumili rin kasi ako ng coolant, pansalin ko dito kaya meron akong coolant. At nakita nyo nag-open na yung thermostat niya, kaya nagsali na ako ng coolant at nilagay ko na itong radiator cap. Ganun lang mga boss ang gagawin nyo just in case na mangyari sa inyo to, pero hanggat maaari sana wag naman mangyari sa inyo. Ito po yung na-express na customer. Okay na po. Sana mga boss nakakuha kayo ng idea kung sakaling magkaroon kayo ganitong problema na mag-overheat nyo sa sakyan nyo, huwag kayong mataranta. Muli, maraming salamat sa panonood. Sana huwag nyo naman kalimutang mag-subscribe sa channel ko. At kung maaari, pakipindot na rin po yung notification bell para lagi kayong updated sa bawat video na ginagawa ko. At pag okay na, pwede nang umalis yung customer. Salamat!